Yan ang papel natin dito sa mundo. Mapulis ka man o anong papel mo dito sa mundo, sa pagiging tao natin, dapat tayo'y mag alam naman natin na kayong lahat dyan, hindi man kayo galing sa mayamang pamilya, di ba? Mahirap din kayo, galing kayo sa mahirap na pamilya at ngayon alam ko na problema kayo ngayon kung anong kasasapitan sa inyong career after this investigation. Alam ko nangangamba kayo. Paano nyo buhayin ang pamilya ninyo kapag kayo'y matanggal sa serbisyo? So ito, hindi ito laban ng mayaman at mahirap. Laban ito ng hustisya at inhustisya. Justice versus injustice itong labanan na ito. Kaya tayo, pareho tayo mahirap. Kita ninyo, hindi ba mangyari yan sa tatay ninyo? Hindi ba yan pwede mangyari sa kapatid ninyo? Yung kinasapitan nila ngayon? Mahirap lang ng pamilya natin, di ba? Pwede rin tayo maging biktima ng injustice sa pang-aabuso. Kaya sana, itong pagdinig na ito, you open your hearts. You open your heart. Ha? Hirap. Kita mo kung gaano kahirap maging mahirap. At alam kong tayo ay lahat mahirap. Hindi kayo anak na mayaman. Otherwise, kung mayaman kayo, hindi kayo nagpulis. So huwag niyong kalimutan porque meron na kayong tsapa. Dapat yung tsapa ninyo, gamitin ninyo yan para makatulong sa mahirap. Hindi para mag-api ng mahirap. Alam nyo, hindi lang masama ang loob ko sa sinapit nila, ng pamilya nila. Masama rin ang loob ko para sa inyo. Para sa inyo. Alam ko man na hindi kayo lahat masamang tao. Pero dahil sa pangyayaring ito, somebody has to suffer. Somebody has to answer sa pangyayaring ito. Meron sa inyong mananagot. Meron sa inyong mananagot. At ako'y nalungkot para sa pamilya ninyo. Mga anak ninyo na hindi makapag-aral dahil matanggal kayo sa serbisyo. Nalungkot ako sa mga mahal nyo sa buhay. Mawalan kayo ng trabaho. O puro lang ba kasamaan ng loob ang matatanggap natin dito sa mundo? Kung sana nasa utak natin, sa puso natin gumawa ng mabuti. Siguro gaganda ang takbo ng mundo kapag tayong lahat ay puro kabutihan ang iniisip. Hindi yung pang-aabuso. Sabihin man ninyo na, sir, wala kaming intensyong masama na gumawa ng masama. Nagkamali lang kami. Nagkamali lang kami, sir. Pero yung pagkakamali ninyo, it cost the life of one Jimboy at paghihirap at pagluluksa ng isang pamilya na nawala ng isang mahal sa buhay na Jimboy. Kaya sana, sa pagdinig na ito, lalabas ang katotohanan, kayo magsabi kayo ng totoo, mag-cooperate kayo. Tapos na yung panahon na magtatago tayo ng kasalanan ng ating kapwa. Masakit man na madiin yung ating kasamahan sa trabaho dahil sa sasabihin yung katotohanan, pero sabi ko nga sa inyo palagi, the truth shall set you free. The truth shall set you free. Masakit man body kita, kasama kita, pero kailangan sabihin ko yung totoo para mag-improve ang sitwasyon ng ating pamulis. Intindihan niyo ako, mga pulis? Intindihan niyo ako? Ha? Dapat ganun ang gawin natin to. Hindi tayo magsigitakip ng takip. Kung hindi kayo nagtatakip, hindi kayo makukontempt. Kayo, hindi kayo ma-cited in contempt. Kung hindi kayo nagtatakip, wala kayong tinatakpan. Kasi nakikita namin na may tinatago kayo. Kaya sinahit namin kayo in contempt. So kung wala kayong tinatakpan, ang ganda ng takbo ng investigasyon natin. Hindi na tayo dito magsisigawan, hindi na tayo dito magpapahiyaan. Ako, I really hate. Yung pulis ko, mga tauhan ko, patayuin ko, gawin kong police line, hindi ko katanggap-tanggap sa akin yan. Kayo mismo, parang ginawa ko kayong police line kanina, but andito na tayo sa sitwasyon. Andito tayo, nag-imbestiga tayo, kailangan makamit natin yung katotohanan at justisya. So we have to do that. Kahit nasakit sa kalooban ko. Mga tauhan ko kayo dati. Tapos, ginawa ko kayong police line. Hindi yan acceptable sa akin. Pero andito tayo. Kailangan makuha ang hustisya at katotohanan. Kaya gawin natin ito. Kaya kayo, masakit man na madiin natin yung ating kasamahan. Masakit man sa kalooban nyo. Madiin yung ating kasamahan. Kayo, investigador, alam ko, yung simpatiya nyo nasa kasama nyo. Ayaw nyo mataob yung kanilang kaldero. Kasi ganun din ang maramdaman ninyo. Pag kayo mawalan ng trabaho. Masakit man. But isipin natin lahat na may Diyos na nanonood sa atin ng lahat ng ginagawa natin dito sa mundo. Kung hindi mahuli, hindi madiscover yung kalukuhan na ginagawa natin dito sa mundo, pagdating sa langit, mananagot tayo kay Lord sa ating lahat ng ginagawa. Di ba? Intindihan niyo ako, mga pulis. Ha? Magtulungan tayo dito. Kahit si Teresa. Thank you. Mr. Chair, Sir Nicanor, maraming salamat po sa inyo, kay Miss Jessa, sa buong pamilya ninyo sa... Madam, meron lang po sa kanyang
na Opo, Sir Nicanor. About po kay Sir Galvez po. Kasi po, nagpunta po siya sa bahay namin. Hindi ko po alam kung ano rason na pa para magpunta po sa may bahay namin. And Sino po then, pumunta sa bahay nyo? Si Sir Galvez po, mismong Si Mr. Galvez pumunta sa kapitbahay bahay po nyo. namin ang sabi na hinahanap po ako. Tama ko ano po ba ang rason para hanapin niya pa ako. Kasi alam ko, madam, hindi ba si Sir Galvez, floating ba yun o naka-relieve? Pumunta si Sir Galvez sa bahay nyo para hanapin kayo. Opo, hinahanap po ako. Sabi ng kapitbahay. Kasi kilala Galvez, po siya kasi minsan po nga siya napunta sa bahay. Nung Anong mabigay ko purpose mo? sa kanya Bakit yung mo hinahanap? Your Honor, yung sa statement niya po kasi. Kaya hinahanap ko po siya nun. Sir Nicanor, anong pakiramdam nyo sa pagbisita ni Sir Galvez sa bahay ninyo? Kaya bakit nyo ikinunento sa amin? Yung nga po, alam ko po, wala na po siya sa pag-imbestiga ng kaso. Wala na po siya sa ano. Pa rin po ako. Kasi may statement na rin po ako eh. Kasi natatakot din po ako. Yung mga anak ko, okay lang po ako yung mga anak ko. Baka madamay ko yung mga anak ko. Saka yung tatay ko po, may stroke na po yung tatay ko. Nandiyo sa may Kailan po pumunta si Sir Galvez sa bahay nyo? Doon ang mga nakanang linggo po, kasi umuwi po ako, kaya po ako nauwi sa amin. Ang pinangahawakan ko po, yung mga sinasabi niya na kayo po ang bahala kung anong nang mangyari sa mga pamilya niya, kayo ang mananagot. Kaya yung po naging sandata ko, yung pinangahawakan ko yung mga sinabi ko. Kaya nakauwi ako sa amin. Pero pag salubong ko, nung pag-uwi ko, sinalubong ko ng kapitbahay ko, kinuwento niya agad na si Sir Galvez po, pumunta dito at hinahanap ako. So, At hindi lang po yung ibang, meron din pong nakamotor na ang tanging pinag-aanan sa akin ang tanging kausap, yung anak kong bunso, saka yung kapatid kong babae, na ang figura ng lalaki, mataba siya, medyo palbo siya, pero hindi niya, sabi nga ng kapatid ko, naka-jacket na kuya, hindi ko namin alam eh. Nakasibigla lang po sila pareho, pero isang motor lang gamit na, naka-backlight po isa. Then may nalaman nun, sa may bandang pinangyarihan ng krimen doon sa lugar na pinangyarihan ni Jimboy. Ganun din, nahanap din ako. Ang tanging naging ko sa sarili ko, baka mamaya sila yung pumalik kay Sir Galvez at mga nakaso. Pero nakasibilyan po eh, mami, nakasibilyan po yung dalawa. magkasabay pong dumalaw sa bahay nyo si Sir Galvez at yung dalawang nakamotor? Magkaiba po ng araw, magkaiba po. Magkaibang araw. So, may Opo. isang araw na si Sir Galvez mag-isa at may ibang araw na yung dalawang nakamotor. Opo. Pero yung nakamotor, madalas daw po, umiikot po nga sa may ilog. Ako siya nakakarating doon sa may kali ng bango. Hinahanap po ako. So, masasabi pong umaali-aligid yung dalawang nakamotor. Yung nga po mga siguro kung pulis nga talaga na kung sila ba yung nag-imbestiga o ano pong dahilan nila kung ba't ako hinahanap. Kasi kung salaysay lang, may salaysay na po kay Sir Galvez, may statement na po. Kailan po dumalaw sa inyong bahay yung dalawang nakamotor? Wala po ako talagang ano niya kasi yung alis ito lang mga nakaraang araw. Basta nagsabi lang sa akin ng anak ko, may naghahanap daw sa akin, pati yung kapatid ko, na babae, may naghahanap lagi sa akin, punta dito, natang pangalan ko, na si Nicanor, di naman binabang. Sabi ko, ano bang kailangan nila? Sabi mo gano'n sa anak ko, tsaka sa kapatid ko. And then, At ano pong pakiramdam nung kapatid nyo at nung anak nyo dun sa pagdalaw ni Sir Galvez at pagdalaw nung dalawang nakamotor? siyempre po, natatakot na po. Dahil ako rin po, natatakot dahil ayaw ko madamay yung anak ko. Dahil yung anak ko, kasing ito, Senator Risa, Yes, Mr. Chair. Galvez, kaya nananawagan lang po ako para sa protection sa pamilya. sandali lang, Nick ha, sandali Nick. Galvez, may intensyon ka bang masama doon sa pagdalaw mo sa kanila? Your Honor, wala po. Kaya ako naman na pumupunta lang po doon dahil sa purpose po ng gathering ng additional investigation po doon sa gathering of supplemental evidence. Kung gat maaari, baka may makuha ako mga informasyon. Pero nung nalipat na po ako sa NCRPO, di na po ako ang makakulang kaso. So, kaya nga, ang dating sa kanila, Pero wala po akong masamang intention doon. alam ko, Opo. ikaw ba, investigador, may masamang intensyon na may nangyari na problema, dagdagan mo pa ng problema. Matagal na po akong kilala ni Mang Nicanor. Matagal ka nang kilala. Yes po, kahit yung father ko, kilala niya rin po yan. So, yung nga lang, dahil sa nangyari na namatay si Jimboy, nawalan siya ng tiwala sa iyo. Makita mo ngayon sa kanyang sinasabi na natatakot siya, di ba? So, tingnan nyo, yung imahe natin, nadudungisan dahil sa pangyayaring ito. Kahit na wala kang intensyong masama,
sila natatakot. So ngayon, nung Nicanor, huwag po kayo mag-alala yung mga pulis na yan na naghanap sa inyo. Ang ang purpose nila is magdagdag ng kailangan nila sa investigasyon. So, kung ikaw'y natatakot, andito si Hepe. Hepe, Chief of Police. Sino yung bagong Chief of Police? Pinapareport. Ikaw ang bagong Chief of Police ng nabutas? Ha? Halika, upo ka to. Anong cellphone number mo? Cellphone number mo. Bigyan mo ng cellphone number ito. Cellphone number mo, Hepe. Manong, Nick, bigyan kita ng cellphone number ng Hepe. Kapag meron ka nakitang aaligid dyan, i-text mo kagad si Hepe, ha? Magsumbong ka sa kanya, ha? Nicanor, Yes po, Your Honor. bigyan kita ng number niya. Paano ba ito? Hindi natin pwedeng i-announce dito yung number ni Kwan. Ipa-private message, mayroon pa silang contact, no? Your Honor. Ano? Ibigay mo yung number. Sa Number. attorney po namin, kaya makipag-unayan po sa aming abogado kung may kailangan po sa amin. Opo, Sir Nicanor, sa abogado nyo na lang po. Ay, wala. Hindi tayo nag-aagaw. Hindi namin kayo inaagaw doon sa abogado ninyo. Wala yun. Ang concern ko lang yung safety mo. Ganito nung Nicanor. Bibigyan ka ng number, cellphone number ng bagong chief of police ng nabutas. At kapag pakiramdam mo ikaw ay natatakot na may aaligid dyan sa palibot mo, natatakot ka sa buhay mo, i-text mo kaagad itong number ng chief of police para ma-actionan niya kaagad, para mapuntahan kaagad ka. Ika'y mapuntahan para mabigyan ng assistance. Yes po, Okay? Your Honor. I-improve ko din po yung mga mga kapatid ko. I-improve Ano? ko. Ano yun? Sasabihan ko po sila para magkaroon din po sila namin. Kasi minsan wala rin po ako sa bahay namin. Wala ka sa bahay ninyo. Opo. O ibigay mo rin itong number ni chief of police, ibigay sa mga kuan mo, kasamahan mo sa bahay